Hallelujah. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Pagkakataon para tayo ay makalapit, makapagbulay-bulay sa tanan Panginoon. Samahan niyo po muna kumawit sa Panginoon. Tunay na dakila. Hallelujah. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nagaling sa mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwang mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa'kin ay tumawag. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Misa pa sa umpisa. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nagalis na mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay, pinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwang mag-isa. Tunay na dakila, tunay na dakila ang Diyos na sa'kin ay tumawag. Binigyang pansin ang isang katulad
isang katulad ko. You are worthy, Lord, sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila sa mga nakalipas, sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami lumalapit sa inyong banal na harapan. At kung may nakikita po kayong karamihan sa amin, hiniling po namin na patuloy niyo po kami linisin ng banal na dugo, na kami po ay maging karapat-dapat sa aming paglapit sa inyo, Panginoon. Sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, hinihiling po namin patuloy niyo po ipaunawa sa amin, O Diyos, sa inyong mga salita. Dear Holy Spirit, we acknowledge your presence. Saan man lugar naroon kami, Panginoon, you are ever present, kahit saan mang dako, Panginoon. Bless you pong bawat isa. Hayaan nyo nga po, Panginoon, na sa aming maising panahon ng pagbubulay-bulay ng mga salita ay patuloy kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Makahayag po kayo, Panginoon. Hallelujah. Maitas kayo maparangal lang, gamitin nyo lamang po kung instrumento pahayag ng mga salita sa umagang ito, sa inyong papuri, parangal, pagtakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Ito po sa aklat po ng Philippians o Pilipos. Sa Philippians po, chapter 3. Basahin natin mula verse 13 hanggang 15. Hanggang 16. Tuloy na natin. Sa Philippians chapter 3, verse 13 hanggang 16. Sabi po dito, of course, my brothers, version po ng aking Bible ay Good News Bible. Of course, my brothers and sisters, I really do not think that I have already won it. The one thing I do, however, is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. So I run straight towards the goal in order to win the prize, which is God's call through Jesus Christ to the life above. Verse 15. All of us who are spiritually mature have this same attitude. But if some of you have different attitude, God will make this clear to you. However that may be, let us go forward according to the same rules we have followed until now. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sa pag-aralan natin sa umagang ito, pinamagatan ko po na don't look back. Huwag mo nang balikan. Huwag ka nang tumingin pa sa nakaraan. Hallelujah. Dito pinapakita sa atin ng Apostol Pablo na kahit siya ay merong mga ganitong struggle, diba? Natural lang sa mga lingkod ng Diyos. At lalo pag ginagamit na tayo ng Panginoon ay may mga pagkakataon kapag tayo nag-iisa ay pinapaalala ng kaaway sa atin yung ating nakaraan. Amen po ba? Yung ating nakaraan ay pinapaalala ng kaaway. At ang pinapaalala ng kaaway, hindi yung mga magaganda na mga bagay, kung hindi yung mga pangit, yung mga magulo nating nakaraan,
yung mga bagay na ginagawa natin noon. Ano bang ibig sabihin ng looking back? Looking back, ibig sabihin nun, thinking of the past. Iniisip mo yung nakaraan mo. At may dalawang paraan, may dalawang bagay ng pag-iisip tungkol sa nakaraan. Yung unang bagay ay nasa positive side, na nasa magandang sitwasyon. Tinitignan mo yung nakaraan mo, di ba, lalo yung mga matanda na nang nakakilala sa Panginoon, may edad na. Sabi nila na, bakit ngayon pa ako nakakilala? Bakit hindi noon? 'Di ba? Binabalikan nila. Bakit hindi noon nung bata-bata pa ako at mas marami sana ako nagawa sa Panginoon. 'Yun ay isang positive way ng pagbalik tanaw. Positive way. Bakit? Kasi gusto mong ibalik yung nakaraan. Bakit? Kasi gusto mong gumawa pa ng yung magawa mo yung pinakamabuti mo para sa Panginoon. Pangalawang bagay ng pagtingin sa nakaraan ay nagsisisi. Nagsisisi ka na bakit yung nakaraan, nagsisisi ka sa yung present at yung past mo ay gusto mong balikan. Bawa, ikaw ngayon, karamihan sa mga after na na-convert, diba? Bago ka ma-convert or bago ka maging tumanggap sa Panginoon, maging Kristiyano, ay okay naman yung buhay mo. O siguro wala kang masyadong mga problema, na may problema ka man, hindi ganun kalalaki or ano. At nung nakakilala ka sa Panginoon ay mas dumami. Pamilya mo ay pinipersecute ka na. Mga kaibigan mo, maraming mga bagay na nangyayari na parang pinapaisip sa iyo ng kaaway na dapat doon ka na lang sa dati mong buhay. Mas, kumbaga, very, very light. Parang ganoon, very, very light lang yung mga problema mo. Ngayon, parang lahat ay galit sa iyo. Maraming mga bagay na, limbawa, noon, marami kang pera, may trabaho ka, pero nung sumunod ka sa Panginoon, iniwan mo yun. At ngayon, marami kang utang. Maraming mga kinakaharap ka. Dati wala kang problema sa pera nung nakakilala ka sa Panginoon. Yung mga bagay na yun ay iniisip mo na, nandiyan na. Nagpapatong-patong na. At pinapaalala sa'yo ng kaaway. Dapat balikan mo yung nakaraan. Iwanan mo yung present. At bumalik ka. Kasi hindi ka magiging ganyan kung hindi ka umalis doon sa nakaraan mo. Yun yung negative way ng pagtingin sa nakaraan. Pero anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga salita? Sabi niya dito, hindi niya pa naabot. Hindi niya pa naabot yung gusto niyang maabot. Hindi pa siya perfect. Marami sa atin ang nag-i-strive na talagang ginagawa natin pinakamabuti para maging perfect. Ma-please ang lahat. Walang makaaway. Diba? Maging peace sa lahat. Pero minsan, kahit ginagawa natin, lalo pang gumugulo, pinapakita ng kaaway na mas lalo pang gumugulo. Pero, salamat sa Panginoon. Maging example natin si Apostol Pablo. Anong sabi niya? Forget what is behind me. Sabi niya, kalimutan na. Ibig sabihin, wag na nating hayaang magbalik pa sa ating kaisipan o kung ang kaaway ay binabalik sa ating kaisipan, alisin natin. Sabihin natin sa kaaway na hindi na tayo nakapako sa ating nakaraan. Tayo ay bagong nilalang na, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. We are a new creation. Diba? Binago na tayo ng Panginoon. Sabihin natin sa kaaway, binago na ako ng Diyos. At hindi na ako babalik pa dun sa nakaraan. Maraming mga lingkod ng Diyos na dadaya pa rin ng kaaway. Maraming mga anak ng Diyos na dadaya ng mga kaaway na we've come a long way. Alam niyo po, hindi naman sa tagal ng paglilingkod. We've come a long way. Napaka malayo na narating mo sa paglilingkod sa Panginoon.
Pero dumarating pa rin, may mga pagkakataon na o may mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos na tumatalikod doon sa kanilang pananampalataya. Pinagpapalit nila yung present sa past nila. They look back. Di ba nung sinabihan ng anghel ng Panginoon, si Lot, at ang kanyang mga kamag-anak, mga anak, at alam natin yung nangyari doon, yung istorya doon na yung asawa niya ay lumingon. Di po ba? Yung asawa niya ay lumingon. Sinabi ng anghel na huwag kang lumingon. Dire-diretso lang, sinabi nung anghel. Huwag kayong lilingon. Doon lang kayo, dire-diretso, papunta roon sa bundok. Pero anong nangyari? Tumingin siya, pabalik. Nag-look back siya. At anong nangyari? Hallelujah. Makikita natin dito na yung asawa ni Lot ay pagkatapos niyang tumingin, ang nangyari, naging haliging asin siya. Nagbigay na ng warning. Minsan, binibigyan tayo ng warning ng Panginoon pero hindi tayo nakikinig. Diba? At ito ay warning sa atin sa huling panahon na ito. Lagi nating isipin, we've come a long way. We've come too far. Malayo na yung narating natin. Babalik ka pa ba dun sa nakaraan? Hallelujah. Anong dapat natin gawin? Sabi ni Apostol Pablo, una ay forget what is behind me. Kalimutan. Pag sinabing kalimutan ay it requires sa kaisipan mo ay talagang aalisin mo. Diba? Kahit na pinapaalala ng kaaway sa'yo, pero hindi ka doon tumitingin, hindi ka nagfo-focus doon sa mga nakaraan. Don't look back. At ang sabi ng Apostol Pablo, ano na yun it's behind you, nakaraan na. It's kasama na yun sa record ng nakaraan. History, it's part of the history. At hindi na natin dapat pang balikan. Ang dapat natin gawin una ay forget what is behind us and press on, magpatuloy. Magpatuloy tayo. So, do my best to reach what is ahead. Gawin natin yung pinakamabuti para gawin kung ano yung narito na nasa harap natin. Yung pinapakita ng Diyos. Ano ba yun? Sinabi ni Apostol Pablo, yung kanyang inaabot, reaching towards the goal to win the prize. Yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Tandaan natin, may mas mahalaga pa. Sabi nga ni Pastor Paul, narinig ko minsan sa kanyang live na, may mas mahalaga pa sa mahalagang bagay. Ano yun? Yun ay ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Oo, may mahalagang bagay, pero may mas mahalaga pa. Isipin natin, pagkatawag ng Panginoon, ito ay isang napakahalagang bagay. Pagkatawag ng Panginoon sa atin, pinakadakila sa lahat ng mga propesyon. Di po ba? Pinakadakila sa lahat ng mga propesyon at walang makakapantay. Bakit? Ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Hari ng mga hari, Diyos sa mga Diyos. Mas mataas pa sa presidente, mas mataas pa sa hari. Mas mataas pa kung sino man ang pinakamataas sa emperor. Sino pa man yan. Pinakamataas sa lahat. At isang pribilehong maglingkod sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Sabi ng salita ng Panginoon, hallelujah, sa verse 15, all of us who are spiritually matured. Sino po dito ang spiritually matured? Matagal nang naglilingkod sa Panginoon. Nawa kung tayo ay matagal nang naglilingkod sa Panginoon, we are spiritually matured enough. Tayo ay spiritually matured na. At ano sabi ni Apostol Pablo? We must have this same attitude. Sabi ni Apostol Pablo, dapat parehas tayo ng pag-iisip. Parehas tayo dapat ng iniisip. Ano yun? Yung sinabi ni Apostol Pablo, na kalimutan na nakaraan, forget what is behind and
do our best to reach. Pangalawa, do our best to reach what is ahead. Magpatuloy tayo. Huwag na nating balikan yung mga nakaraan. It's part of the history. Ang dapat nating gawin ay magpatuloy. Tuloy-tuloy lang. Live a holy life. Oo, may nakaraan ka. Masaklap na nakaraan. Isipin na natin pinakamatinding mga nakaraan. 'Di ba? At ang mahalaga ay yung ngayon. 'Di ba? What is important is what is present. Kung ano yung ngayon at yung darating pa. Kung ano ka ngayon. Ano ba tayo ngayon? Binago tayo ng Diyos. We are a new creation. Tayo ay binago na ng Panginoon. At wag na nating pilit balikan yung nakaraan. Go straight forward. Maglakad lang tayo. Dire-diretso lang sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at patuloy tayong magnasa at gawin ang kalooban ng Diyos. Makikita natin na tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Marami tayong mga pangit na nakaraan, di ba? Pag sinabi nating nakaraan ay marami yan, mga pangit, di ba? Yung buhay mo nung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero wag mong tignan, ang tignan mo yung ngayon, binago ka na ng Diyos. Ikaw dapat ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ikaw dapat ay hindi na nagkakasala. Hallelujah. At dapat lang nating pagsisihan, di ba? Isang bagay lang ang dapat nating pagsisihan. Hindi yung tayo ay nakakilala sa Panginoon. Kung hindi pagsisihan natin ay ang kasalanan. Isa lang ang dapat pagsisihan ng tao at yun ay ang kasalanan. Nakakalungkot lang minsan kapag ka ang isang lingkod ng Diyos ay pinagsisihan. Dapat hindi ko na ginawa ito. Dapat doon nakaraan na lang. Hindi yan dapat ang pinagsisisihan mo. Hindi dapat yan ang nasa isip natin. Yung nire-regret mo yung nakaraan. Hindi. Isang bagay lang ang dapat pagsisihan ng tao. Yun ay ang kasalanan. Hallelujah. Pag ikaw nakagawa ng kasalanan, lumapit ka sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At anong pinapakita kapag hindi tayo tumitingin sa ating nakaraan? We trust God. Tayo ay nagtitiwala sa Panginoon na ang Diyos ay kaya tayong tulungan upang magpatuloy sa ating lakbayin sa mundong ito. Hindi tayo pangwalang hanggan sa mundong ito, kundi tayo ay pansamantala lang. Hindi ito ang ating tunay na tahanan. Minsan yan ang nilalagay ng kaaway sa atin na hanggang dito na lang ang buhay. Kaya He keep us busy. Ang mundo ay ginagawa tayong busy para sa buhay dito sa mundo. Hindi at inaalis ng kaaway yung buhay doon sa piling ng Panginoon. Meron pa tayong isang buhay na dapat spend. Ano yun? Eternity with God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Yan isang bagay na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. To forget what is behind us and do our best. Gawin natin yung pinakamabuti at tutulungan tayo ng banal na Espiritu. He is there. Hallelujah. Tutulungan tayo para magkaroon ng ganitong same attitude, sabi ni Apostol Pablo. Magpatuloy. Minsan magmumulto o minsan papaalala ng kaaway pero hindi. Sabi pa nga nung isang kasabihan, if the devil reminds you of your past, reminds him of his future. Kapag pinapaalala sa iyo ng kaaway yung nakaraan, paalala mo naman sa kanya kung ano yung buhay na magkakaroon siya pagdating ng panahon. Remind him of his future. Paalala mo sa kaaway o pinapaalala niya sa iyo yung nakaraan mo, sabihin mo, i-rebuke mo ang kaaway sa iyong kaisipan. Na wala na akong pakialam sa nakaraan ko. Ikaw, Satanas, meron ka ng patutunguhan. You're destined for hell. Meron ng patutunguhan si Satanas
for His future. Yun ang kanyang future. At tayo mga anak ng Diyos, ang future natin ay ang langit na bayan sa piling ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Dakila ang tumawag sa atin. Hallelujah. Binigyan tayo ng pansin kahit tayo ay makasalanan. At tayo niligtas ng Diyos. Niligtas, tapos na, niligtas tayo ng Panginoon. Binago na tayo ng Diyos. Tayo ay magpatuloy. Huwag nang tumingin pa sa nakaraan. At magpatuloy sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Yan yung, that's what matters most. Diba? Yung, kung ano yung nandiyan, kung ano yung nilalagay ng Panginoon sa iyo. At tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Na magawa ito. Lalo sa panahon ngayon na napakagulo na talaga pasama ng pasama ang mundo. Pero, isa lang ang tiyak. Banal na Espiritu ay naririyan para tayo ay tulungan. Para tayo ay gabayan. At para magpatuloy gawin ang pinakamabuti sa kaluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Muli pa tayong mawit sa Panginoon tunay na dakila. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tayong lahat. Siya na nagbigay ng bagong buhay. Nag-alis ng mga kasalanan. Nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Ipinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama. Hindi iiwan mag-isa. Tunay na dakila, tunay na dakila. Ang Diyos na sa akin ay tumawag. Binigyang pansin ng isang katulad ko. Sa mga nakalipas, sa mga nakalipas, ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Misa pa sa bisa. Siya nagbigay ng bagong buhay. Nag-alis ng mga kasalanan. Nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ay ibinigay. Pinakita sa akin ang kanyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama. Hindi iiwan mag-isa.
Nakalipas ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila sa mga nakalipas, sa mga hallelujah. Nakalipas ako'y kanyang pinalaya. Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo, aming Ama. Dakila kayo. Praise you, Jesus. Lord, sa umagang ito, hiniling nga po namin, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyong mga anak. Hallelujah, hallelujah. Ano man ang aming mga nakaraan, kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, tulungan niyo po kami magkaroon ng gantong attitude. Nakalimutan namin. Lagay na namin, baon na namin sa limot yung nakaraan. At ang maging mahalaga sa amin ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Gawin ang pinakamabuti para harapin ang present. At yun ay ang nilagay niyo sa aming paglilingkod. Yun ang aming goal, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. At patuloy niyo nga po lukuban na maladug ang aming mga kaisipan. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na ano man pong nilalagay ng kaaway sa amin, na kami ay tinutukso upang balikan ang nakaraan o pinapaalala sa amin ang nakaraan. We rebuke it in Jesus' mighty name, Lord. Cover our minds with your precious blood, O God. At tulungan niyo po kami, Panginoon, labanan ng aming kaisipan kapag ang kaaway ay tinitira kami sa aming kaisipan, Panginoon. Hallelujah, pangawakan namin yung mga salita. Hindi niyo kami pababayaan, Lord. Tatapusin niyo ang umpisahan niyo sa aming buhay. Hindi pa kayo tapos sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hanggat di pa kayo dumarating, O Diyos, hindi pa kayo tapos sa amin, Panginoon. Salamat sa inyo. Hiling po namin na patuloy niyo patulungan yung mga anak. Lahat kami ay may mga kanya-kanyang mga struggles, weaknesses. Tulungan niyo po kami magtagumpay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na sa iluan yung baradug ang bawat salita yung nahing sa umagang ito. Maitaas kay maparangalan at hayaan niyo po, O Diyos. Hallelujah, na magpatuloy kami gawin ang pinakamabuti, palilingkod sa inyo. Isa lang ang dapat namin pagsisihan, ito na ang kasalanan. Hallelujah, hallelujah. At tulungan niyo po kami na hindi kami ma-deceive ng kaaway. Tulungan niyo po kami maging sensitive, Panginoon. Na kami ay maging sensitive, na ma-discern namin kung yung mga bagay na aming ginagawa ay hindi niyo nakalooban, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo, dakila kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Magtagumpay nga kayo at kayo, Panginoon, patuloy na magtagumpay sa buhay ng inyong mga anak. Hallelujah. Ano man ang aming mga kinakaharap, O Diyos, sa mga araw na ito, sa mga susunod pang mga araw, tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas, tapang, Panginoon, at magawa namin ang kalooban ninyo. May pangaral namin kayo saan man lugar, Panginoon. Sa bahay man kami, sa trabaho, sa pag-aaral, Panginoon. Mga pangailangan, patuloy kayo magpo-provide. Kagalingan ay aming inaangkin sa manangay ng kagalingan. Lord, lalapit po namin si Pastora Ina sa inyo. Tulungan niyo nga po siya, O Diyos. Hallelujah. Alam po namin may plano kayo sa kanyang buhay. Binibigay po namin siya sa inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. At ang doktor ay walang say, kayo ang may huling say, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hihiling po namin na tulungan niyo po yung mga doktor na gumagabay sa kanya o nag-a-attend sa kanya. Hallelujah, hallelujah. Hinihiling po namin, bigyan sila ng wisdom and knowledge sa anumang mga procedure na kanilang gagawin.
Hallelujah, hallelujah. At lahat ng mga gamot na tinuturok kay Pastora Inay, we pray, O God, na ito ay gawin niyo lamang pong instrumento, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Patuloy niyo din po bigyan ng kalakasan ng kanyang mga mahal sa buhay, kanyang asawa, mga magulang, mga kapatid. Hallelujah. At mga kamag-anak, Panginoon. Bigyan ng kaaliwan, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Diyos. We declare life kay Pastora Ina, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. By your stripes, we are healed. We claim that, Panginoon. Hallelujah. Kalooban niyo siyang mabuhay, bibigyan niyo siya ng kalakasan pang patuloy, Panginoon. Hallelujah. Hawak niyo ang kanyang buhay. Salamat po sa inyo. Magpo-provide din kayo sa mga pangangailangan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Diyos. Kung may mga kapatiran kami, Panginoon, na nakakaranas ng pandemyang ito or apektado ng pandemyang ito, Lord, we pray, Panginoon, na kumilos nga po kahit gumawa sa buhay ng bawat isa. Panginoon, na makarecover ng mabilis. O Diyos, palakasin yung immune system ng mga apektado ng pandemic na ito, Panginoon. Mula sa pinakabatang sa pinakamatanda, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinagpapala po namin, Lord, ang inyong lingkod, Pastor Limuel Masaredo, sa kanyang karawan sa araw na ito. Patuloy niyo po siyang gamitin sa ikaluwalhati panimbalan na pangalan. At tulungan niyo po sa kanyang nalalapit na kasal. Hallelujah. Ministeryong pinagkaloob niyo sa kanya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gamitin niyo po siya mightily, O Diyos. At magawa niya po ang kalooban niyo. Hallelujah. Gabayin niyo po siya at tulungan sa lahat ng kanyang mga pangailangan. Desire sa kanyang puso para sa inyong gawain. Ayon sa inyong kalooban, pagkaloob niyo nga po ito sa kanya, Panginoon. Kung po ngayaan siya magkamali, Panginoon, ang kanyang mga desisyon na kanyang gagawin sa kanyang buhay. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang kanyang paharapin na buhay mag-asawa, Panginoon. Salamat po sa inyo. Kayo magsasaayos ng lahat. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Papalay namin naangkin sa bawat isa. Kinin namin ang inyong basbas, pag-ibig ng Ama, biyaya ng Panginoon sa pakikisama ba ng Espiritu, sa mabawat isa ito ba. Aming samot panalangin, ang lahat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Magandang umaga po.